Sa pag-alis ng kanyang kapatid ay binalak niyang agawin ang mister nito. Bumigay kaya ito sa pangaakit niya. Ate, tama na ang drama. Sumakay ka na sa eroplano at baka maiwan ka pa. Natatawang taboy ni Trixie sa kanyang ate Cheryl. Hindi maawat ang mga luha nito. Basta, ikaw na ang bahala muna sa pamilya ko ha. Huwag mo silang pababayaan. Hindi matapos-tapos na bili nito bago siya talikuran. Tinanaw ni Trixie ang papalayong kapatid. Nang tuluyan na itong mawala sa paningin niya, ay noon lang sumilay sa labi niya ang ngisi na kanina niya pa pinipigilan. Sa wakas, magkakaroon na siya ng tsansa na maagaw ang asawa nito. Kuya Ruben, ang tawag niya sa lalaki. Ngunit unang kita pa lamang niya dito ay gusto niya na ito. Kaya nga labis ang pagkadismaya niya nang magpakasal ito at ang kanyang kapatid. Kahit anong pagpapakyut kasi ang gawin niya, ay bata pa rin ang tingin nito sa kanya. Gayong 20 anyos na siya. Tuwang-tuwa siyang malaman na aalis ang kanyang ate upang magtrabaho sa ibang bansa. At upang maisakatuparan ng plano niya, ginawa niya ang lahat upang makatuloy sa bahay ng naiwang mag-aama ng kanyang ate. Ito ang magiging kwarto mo. Huwag ka mahihiya na sabihin sa akin kung may kailangan ka, sabi ni Ruben. May tipid ng ngiti sa gwapong mukha nito. Nginitian niya ng matamis ang lalaki. Thanks Kuya Ruben, ang bait mo talaga, pakyut na sabi niya. Napasimangot siya nang pabirong ginulo nito ang buhok niya, gaya ng madalas nitong gawin noon. Mas lalong nanulis ang huso niya nang marinig ang sinabi nito. Wala yon, alam mo naman na parang kapatid na rin kita. Ang pamilya ni Cheryl ay pamilya ko na rin. Kaya naman ginawa niya ang lahat upang maakit ang lalaki. Kuya, nagluto ako ng paborito mo. Kinagabihan ay bulalas niya. Naku, salamat. Paborito namin ito ni Cheryl. Sana ay kasama natin siya, no? Ani nito habang dumudulog sa mesa. Pilit niyang tinago ang pagsimangot. Bukod sa pagluluto ay nagpakitang gilas din siya sa mga gawaing bahay. Sinisiguro niya na malinis ang bahay, walang laman ng lababo at hindi natatambak ang labahin. At higit sa lahat, inaalagaan niya ng mabuti ang kanyang mga pamangkin. Nais niya kasing ipakita sa lalaking iniibig na magiging mabuti siyang asawa. Ngunit nadismaya siya nang aksidenteng marinig ang pag-uusap ng mga ito sa telepono isang gabi. Napakabait ng kapatid mo, mahal. Halos siya na ang gumagawa ng lahat ng gawain dito sa bahay, kwento ni Ruben. Narinig niya ang pagtawa ng kanyang ate. Aba, himala, napakatamad kaya ng batang yun, sabi nito. Ngumiti ang lalaki. Sigurado ako na nakuha niya mula sa iyo ang kasipagan, mahal, sabi nito sa asawa. Inis na tumungo siya sa kanyang silid. 2 buwan na siya sa bahay ng kanyang ate, ngunit wala pang nangyayari sa kanila ni Ruben. Kailangan ko ng mas magandang plano para maakit si Kuya Ruben. Iyon ang nasa isip niya bago siya matulog. Iyon ang naging hudyat upang maging agresibo siya sa pangaakit sa asawa ng kanyang kapatid. Bumili siya ng mga sexing damit at nagsimula siyang ibandera ang kanyang sexing katawan sa lalaki. Subalit walang epekto sa lalaki. Halos hindi nga ito sumusulyap sa kanya. Madalas ay nakatingin ito sa malayo na parang may malalim na iniisip. Ngunit nakasilip siya ng tsansa ng isang araw ay muli niyang marinig ang pag-uusap ng mag-asawa. Alam mo kung anong mahirap para sa akin? Miss na miss ko na ang yakap mo, ang mga halik mo. Alam mo naman na may mga pangangailangan din ako, hindi ba? Sabi ni Ruben. Baka mambabae ka na dyan ha? Sagot ng kanyang ate, tila nagtatampo. Natawa ang lalaki. Ano ka ba? Hindi mo ba ako kilala? Walang makakasira ng pamilya na binuo natin. Pinangako ko yan sa harap ng Diyos. Nakangiting sagot nito. Napairap na lang siya nang marinig ang lambingan ng mag-asawa. Ngunit sa loob niya ay nabuo ang isang plano. May mga pangailangan ka? Ako ang magbibigay nun sa'yo, sa isip-isip niya. Nakakuha siya ng magandang tiyempo nang dumating ang araw ng mga puso. Mahigit 1 taon na rin wala ang kanyang ate. Trix, dadalhin ko sa bahay ng magulang nyo ang mga bata. Pwede bang samahan mo rin sila? Para makadalaw ka na rin.
May online date kasi kami mamaya ng ate mo, pakiusap nito. Agad siyang pumayag ngunit wala siyang kaplano-plano na umuwi ng probinsya. Hindi niya palalampasin ang pagkakataon na yon upang tuluyan ng mapa sa kanya si Ruben. Nagpanggap siya na may sakit at hindi makakasama sa mga bata. Umuwi siya sa bahay upang isakatuparan ng maitim niyang balak. Nang umuwi siya ay wala ang lalaki sa bahay. Marahil ay namili ito ng mailuluto. Inihanda niya ang sarili. Halos maligo siya ng pabango. Inalis niya ang kanyang damit at hubad na naghintay sa kama ng mag-asawa. Alam niya na kapag nakita siya ni Ruben ay hindi siya nito matatanggihan. Subalit ilang oras na siyang naghihintay sa kama ay wala pa rin ang lalaki. Nagtaka siya. Nasa na ang asawa ng ate niya? May iba bang kinatagpo ang lalaki? Noon niya narinig na bumukas ang pinto. Inayos niya ang posisyon at hinanda ang nakakaakit niyang ngiti. Ngunit nang buksan ng ilaw ay namutla siya. Hindi lang kasi si Ruben ang tao sa bahay. Naroon din ang ate Cheryl niya. Anong kalokohan to? Bakit hubot-hubad ka dyan? Hindi ba dapat kasama ka ng mga bata? Sigaw ni Ruben. Matapos nitong tumalikod marahil bilang respeto sa kanya. Ang kanyang ate ay masama ang tingin. Lumapit ito at tinakpan siya ng kumot. Ano ito, Trixie? Tanong ng kanyang ate. Halos lumubog siya sa kahihiyan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Tila natauhan lang siya na makita niya ang pag-iyak ng kanyang ate. Ano to, Ruben? May nangyayari ba sa inyo ng kapatid ko? Nanginginig na tanong nito sa asawa. Ano? Hindi! Sa tingin mo ba magagawa ko yun? Agad na sagot ng lalaki. Napaisip si Trixie. Handa nga ba siyang sirain ang pagsasama ng mag-asawa? Gayong nakita niya kung gaano katatagan dalawa. Siya naman ang napaiyak. Noon lamang niya napagtanto ang bigat ng kanyang kasalanan. Sa huli ay wala siyang ibang magawa kundi ang aminin ang lahat ng ginawa niya. Kalmado man ang mukha ng kanyang ate, alam niya na galit ito sa ginawa niya. Hindi niya na hinintay pa na mag-umaga at siya na mismo ang kusang umalis. Habang papalayo sa bahay ng mag-asawa, ay may dalawang tahimik na hiling si Trixie sa kanyang utak. Una ay ang kapatawaran ng kanyang ate. Ikalawa, hiling niya na makahanap siya ng tulad ni Ruben na ni minsan ay hindi tumingin sa iba at nanatiling tapat sa minamahal nito.